Kamusta, pamilya? Welcome back sa channel. Sa video natin ngayon, matututuhan natin kung paano magbukas ng Land Bank account online. Pwede kang magbukas ng account na ito online nang hindi na kailangang pumunta sa kahit anong branch. Ang kumpletong proseso ay online. Kaya una sa lahat, kailangan mong pumunta sa Play Store o App Store at ay download ang Land Bank Mobile Banking Application. Ito ang opisyal na application. Kailangan mong buksan ang application na ito. At ngayon, maghintay ka lang sandali. Ngayon, nagtatanong sila tungkol sa notification. Gusto mo bang payagan? Kaya kailangan nating i-click ang allow. Kung ayaw mo naman, pwede mo lang piliin ang don't allow. Ito ang mga terms and conditions ng mobile banking application na ito. Pwede mo itong basahin. At pagkatapos mong basahin, scroll pababa ang screen hanggang makita mo ang page na ito. Ngayon, scroll lang ng scroll pababa. At sa pinakababa, makikita mo dito ang opsyon na i-agree. Kaya kailangan nating i-click ang opsyon na i-agree. Ito ang mga bagong features na ipinakikilala ng bangko sa application na ito. Kung gusto mo, pwede mo itong basahin. Ngayon, kailangan nating mag-swipe pa kanan at swipe pa kanan ulit hanggang makita natin ang opsyong ito. Makikita mo dito, tara na. Ngayon, kailangan nating i-click ang Let's Go icon at maghintay sandali. Ito na ang login interface ng API na ito. Kailangan mong ilagay ang iyong user ID at password, tapos i-click ang login para makapasok ka sa iyong account. Pero sa ngayon, kailangan muna nating gumawa ng account. Pagkatapos nun, pwede na tayong mag-login sa account. At kung may account ka na, pwede mong gamitin ang sign up now na feature. Pero sa ngayon, wala pa akong account sa bangkong ito, kaya i-click ko ang open an account na opsyon. Kung may nararanasan kang problema, pwede mo akong tanungin sa comment section. Sisiguraduhin kong tutulungan kita, kaya inirerekomenda ko na basahin mo lahat ng impormasyong ito. Welcome sa Dubs Mobile. Ibig sabihin nito ay Land Bank Digital Account Opening Platform. Ngayon, kailangan nating i-click ang continue na opsyon. Pakipili ang isa sa mga sumusunod. Una, gusto kong magbukas ng Land Bank account. Pangalawa, gusto kong ipagpatuloy ang aking aplikasyon. At pangatlo, gusto kong burahin ang aking kasalukuyang aplikasyon. Kaya kung nakapag-apply ka na para sa account, pwede mong ipagpatuloy ang iyong aplikasyon. At kung may nagawa kang pagkakamali sa iyong kasalukuyang aplikasyon, pwede mo itong burahin dito. Inirerekomenda ko na burahin mo ang iyong kasalukuyang aplikasyon at magsimula ka ulit ng panibagong aplikasyon dito. Siguraduhin mo lang susundin mo lahat ng aking mga hakbang ng mainat at walang pagkakamali. Kaya ngayon, i-click natin ang gusto kong magbukas ng account. Ito ang tatlong uri ng account. Land Bank Piso Plus, Land Bank Visa Debit, at Land Bank Go Bayani kung pipiliin mo ang account na ito. Isang deposit account na walang paunang deposito at pagpapanatili ng balanse. Kaya kung pipiliin mo ang account na ito, hindi mo kailangang magbigay ng paunang deposito at hindi mo rin kailangang magmaintain ng balance. Ang account na ito ay pwedeng maglaman ng hanggang 50,000. Ngayon, tingnan naman natin ang pangalawang account. Kaya ito ay regular na savings account. Pwede itong maglaman ng higit sa 50,000 piso. Ito naman ang huling account na inaalok sa atin ng bangko. Isang regular savings account na dinisenyo para sa mga DA at DUVET. Isang regular savings account na dinisenyo para sa mga DA at DUVET na walang kinakailangang paunang deposito at hindi mo rin kailangang mag-maintain ng balance sa account na ito. Kaya ngayon, magbubukas tayo ng regular savings account, kaya i-click ko ito at maghihintay sandali. Ito ang mga detalye ng produkto para sa ating account. I-scroll pababa ang iyong screen at mababasa mo lahat ng eligibility criteria, fees at charges para sa account na ito. Irerekomenda ko na basahin mong mabuti ang lahat ng fees at charges dahil napakahalaga nito para sa lahat. Kaya pagkatapos basahin ang lahat ng detalye, kailangan nating i-click ang proceed icon. Kung may nararanasan kang problema, pwede mo akong sabihan sa comment section. Sisiguraduhin kong tutulungan kita. Ito ang mga mabilisang paalala. Kailangan mong basahin ito. Kailangan mo lang ng malakas na internet connection, aktibong mobile number, aktibong email address, at kailangan mo ng nationality proof. Pwede mong gamitin ang iyong passport o driver's license. At marami pang ibang easy na pwede dito. Basahin mo ito at pagkatapos ay i-click ang proceed icon. Ito ang pahina para sa mga termino at kondisyon. Kailangan mo lang itong basahin, ay click ang customer declaration. At ito ang customer declaration. Basahin mo ito ng mabuti at pagkatapos ay i-click ang term and conditions. Iminumukahi ko, kung kaya mong basahin, pakibasa mo ito. Pagkatapos nito, bumalik ka at nandito ang opsyon para sa checkmark. Kaya kailangan nating i-click ang checkmark at pagkatapos ay i-click ang next icon. Isang madalang na pakiusap, pakipindot naman ang like button. Ito na ang iyong profile details.
Una, kailangan mong ilagay ang iyong unang pangalan. Ngayon, dito mo ilalagay ang iyong gitnang pangalan. Kung wala kang gitnang pangalan, maaari mong i-click ang kahon na ito. Ngayon, scroll pababa ang iyong screen at dito mo ilalagay ang iyong apelyido. Mula dito, maaari mong piliin ang angkop na titulo para sa iyo. Kaya pagkatapos mong pumili ng titulo, bumalik ka. Ito ay lubos na opsyonal. Ngayon, kailangan mong ilagay ang iyong petsa ng kapanganakan dito. Kaya i-click mo ito at ilagay ang iyong petsa ng kapanganakan mula rito. Pagkatapos mong ilagay ang petsa ng kapanganakan, scroll pababa ang iyong screen at dito mo naman ilalagay ang iyong mobile number. Kung wala kang Philippine mobile number, maaari kang gumamit ng kahit anong international mobile number at ang residential mobile number ay optional din. Kung meron ka, maaari mo itong ilagay. Kung wala ka naman, pwede mo itong iwanan. Ngayon, ilagay mo ang iyong aktibong email address dito. Siguraduhin tama ang ilalagay mong email address dahil dito ka kukontakin ng bangko. Ngayon, kailangan mong gumawa ng iyong user guide dito. Napakahalaga ng user ID para makapag-login ka sa iyong account. Bago ka gumawa ng kahit anong user ID, sundin mo muna ang mga tagubiling ito. At pagkatapos sundin ang lahat ng tagubilin, gumawa ka na ng iyong user ID at i-click ang next icon. Pagkatapos mong gumawa, makikita mo na dito ang iyong user ID. At ito na ang susunod na pahina. Ngayon, hinihingi nila na gumawa ka ng password para sa iyong user ID at kailangan mo ring ilagay ulit ang password para makumpirma ito. Kaya habang gumagawa ka ng password, siguraduhin sundin mong mabuti ang lahat ng tagubilin. Halimbawa, ang iyong password ay dapat may 7 hanggang 15 na karakter, may kahit isang malaking letra, may kahit isang maliit na letra, at may kahit isang numero. Hindi ka pwedeng gumamit ng anumang special characters at hindi mo pwedeng isulat ang salitang password sa bahaging ito. Kaya pagkatapos mong gumawa ng password, ay click ang next icon at maghintay sandali. Ngayon, kailangan nating i-verify ang ating pagkakakilanlan. Bago mo i-click ang next option, basahin mo muna ang mga tagubiling ito. Pwede kang magsuot ng round neck o may kwelyong t-shirt. Huwag magsuot ng sombrero o anumang panakit sa ulo maliban na lang kung may dahilan. Alisin ang iyong salamin at tanggalin ang iyong mask. Pagkatapos nito ay click ang next icon. At maghintay sandali. Kung may nararanasan kang problema, pwede mo akong sabihan sa comment section. Sisiguraduhin kong tutulungan kita. Ngayon, hinihingi na nila ang permiso para sa iyong camera. Kailangan mong i-enable ang camera permission at kunan ang iyong selfie. Kaya mga kaibigan, pagkatapos ng GE verification mo, maaaring abutin ng hanggang 48 working hours bago ma-activate ang iyong account dahil kailangan pa ng bangko ng oras para i-verify ang iyong pagkakakilanlan. Kaya pagkatapos mong matapos ang GE verification, kailangan mong ilagay ang iyong user GE na ginawa natin kanina at ilagay din ang password na ginawa natin. Pagkatapos nito ay click ang login. Mga kaibigan, noong huling beses na gumawa ako ng video, may ilang nag-comment na na-reject ang kanilang application. Kaya ngayon, pag-usapan din natin ang tungkol dito. Mare-reject lang ang iyong application kapag may nagawa kang pagkakamali tulad ng maling spelling o iba pang bagay na hindi ma-verify gamit ang iyong V. Iyan ang dahilan kung bakit nare-reject ang iyong application. Kung gusto mong mag-reapply, maghintay ng 7 araw, tapos burahin ang application. Pagkatapos, kailangan mong magsimula ulit at mag-apply ng panibagong application mula sa simula. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong tugma lahat ng detalye sa iyong V. Huwag kang magkakamali sa spelling at isulat ng tama ang iyong petsa ng kapanganakan para ma-verify ito gamit ang iyong V. At kapag gumagawa ka ng user V, huwag kalimutang sundin ang mga tagubilin. Siguraduhin mo ring piliin ang tamang uri ng account ayon sa iyong kalagayang pinansyal. Kung tama ang napili mong account, mas mataas ang tsansa mong maaprubahan. Ang mga dudig account ay para lamang sa mga Pilipinong nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa. Ang mga taong nakatira dito sa bansa ay dapat magbukas ng regular na savings account. At isang bagay na nakalimutan kong banggitin, mahalaga rin itong sundin para maaprubahan ang iyong account. Kapag nag-upload ka ng selfie at selfie video, siguraduhin hindi natatakpan ang iyong mukha at tugma ito sa iyong V. May mga tao na lumana ang litrato sa kanilang E, kaya mahirap itong itugma sa kasalukuyan nilang itsura. Kaya siguraduhin munang updated ang litrato ng iyong mukha sa iyong V. At kapag kinukunan mo ng litrato ang iyong E, siguraduhin hindi ito malabo. Dapat malinaw at kitang-kita ito. Siguraduhin mo ring orihinal ang iyong E na ipapasa. Hindi tinatanggap ang duplicate o photocopy. Kung may problema ka pa rin, pwede kang magtanong sa comments. Tutulungan kita ng buo. Maraming salamat sa panonood ng video nating ngayon. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, mag-subscribe sa channel, at i-share ang video.